ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. So, salamat sa Panginoon. Good morning. Mamaya na. Salamat sa Panginoon na sa buhay natin, salamat sa kabutihan niya. At sabihin mo nga sa tabi mo, salamat sa Panginoon sa buhay mo. So tunay nga, ang Diyos ay buhay. Nakikita niya lahat. Yung kinanta natin kanina, kahit yung sikreto mo, alam ng Diyos yon. Kaya, pero huwag kang mag-alala. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad. Ang Diyos natin ay Diyos ng kagalakan na sabi nga niya kahit si Jesus. Imagine mo, nagagalak si Jesus nung patayin siya. Imagine mo yon na nagagalak ang Diyos nung patayin siya kasi yun lang ang paraan para mabayaran yung kasalanan natin. At nagagalak ang Diyos Ama kahit na ibinigay niya yung bugtong niyang anak para patayin. Nagagalak siya kasi mahal tayo ng Diyos Ama. So pag tinandaan natin yon, makikita natin yung hindi nagmamaliw na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. So patuloy tayo sa series natin sa Gospel of Luke. Last week, natandaan natin yung pananalig sa Diyos, di ba? Kasi yung mundo ngayon, puro siya anxiety, puro siya depression, kalungkutan. Parang parati na lang kulang, parati na lang negative, parati na lang na nakasimangot, parati na lang mataas ang blood pressure ng iba, hindi mo makausap ng maayos, puro pag sinagot ka pabalang. Yung mga ganun, di ba? Na kuminsan nga sasakay ako sa jeep, alam mo yung walang concern na sa tao. Kuminsan sinasabihan ko talaga yung estudyante, sasakay sa jeep, nasa dulo siya ng jeep. Tapos naka-cellphone yan. Tapos sabi niya, bayad po, nakatingin pa rin siya sa cellphone. O tapos ito namang driver na kawawa naman itong driver, magtatanong siya, halimbawa 20 pesos yon. Kailangan pa niya nagtanong, ilan po to? Ilang beses magtatanong ang driver, hindi makasagot ito nagbayad, kasi nasa dulo siya ng jeep, nakapokus siya sa cellphone. And then nung isa po, sabi niya, and then nung abot na yung sukli, tinanggap niya yung sukli, binalik yung sukli, estudyante po. Binalik na naman ang driver, dinagdagan, binigay yung discount. And then, nung iaabot na yung sukli, pangatlong beses na, hindi naman niya ginanin yung kamay. Alam mo, sabi ko sa bata, di ba nag-aaral ka? Opo, sabi niya. Sana man lang ako kinonsider mo yung si mamang driver. Nagda-drive siya, ang dami niyang tinitignan, tapos yung, ano ba yung sabihin mo sa kanya, bayad po, isa po, estudyante po yan. And then abangan mo yung sukli niya. So ito yung mundo natin, ito yung present na mundo natin na parang wala nang pakialam. At itong walang pakialam nito, kanya-kanya tayo, yung greediness, yung katakawan, yung pagkamakasarili, nagkokos ng stress sa maraming tao. At hindi natin maiwasan yan kahit na dito sa simbahan. Ito mga ito, na-stress ako. Walang ginawa kundi pasok, labas, and then magsi-CR. Hindi naman nagsi-CR talaga yan eh. Alam ko, naaaliw sila doon sa bidet. Naaaliw sila na pinundot mo, magpa-flash. Kaya lang sinasabi ko, mahal yung tubig natin kasi inakit sa taas. So these little things, kapag wala ka sa Diyos, mahirapan ka. Tama? Hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Kasi ito na yung generation natin na kaya kailangan natin ng Diyos. Sabi niya, ang lesson natin, nasa series tayo na huwag kang mag-alala, huwag kang magpatuloy mag-alala, at huwag kang matakot. Kasi merong kang Diyos. Ito yung pananalig sa Diyos, yung last week. Natandaan natin na itong ngayong linggo, sabi niya, yung kayamanang hindi nawawala, ito yung pag-aaralan natin. Na balancing buhay. Now, of course, ngayon, makita mo yung mga hindi na makapagsimba yung iba dahil sa trabaho. Hindi na makapagsimba yung iba dahil sa eskwelahan. Pati eskwelahan ngayon, kung minsan yung ibang eskwelahan, kakumpetensya na ng Diyos. Bakit ka mo? Sunday na Sunday, pinapapasok yung mga bata. Sunday na Sunday, meron silang online class. Ano to?
again, ito yung mundo natin. Bakit ka mo? Ang prinsipe ng mundo ay ang demonyo eh. So ano gagawin ng demonyo? Lalabanan talaga niya lahat ng ginagawa ng Diyos para sa kabutihan natin. So ihanda mo yung sarili mo. Makinig ka sa Diyos, pero sabi niya, sa kabila ng ito, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-worry. Huwag kang ma-distress. Huwag kang malungkot. Because isipin mo parati, merong Diyos na nagbabantay sa iyo, merong Diyos na nakikita niya yung kalagayan mo. Kaya ito sabi niya, itong umagang ito, yung kayamanang hindi mawawala, isama natin sa equation natin yon. Kasi temporary lang yung buhay natin sa lupa. And life is too short. Tama? Life is too short. Dati ang buhay natin walang kamatayan. And then umabot si Adan ng 930 years old bago namatay. And then dahil sa kasalanan, iniksya na ng Diyos yon. 120 na lang tayo ngayon. Hanggang 120 years old tayo pero wala nang umaabot. Bakit, kamo? Lifestyle, lahat-lahat, halo-halo mo na yan. Yung hangin natin na polluted, and then yung polluted na environment natin, walang katapusang pag-iingay, walang katapusan mga negative na word, walang katapusan na pagmumura, walang katapusan na pangit na mga salita. Ito nagko-contribute. Nagre-respond yung body natin, nagre-release siya ng negative hormones. Ito yung nagkokos ng maraming sakit sa atin ngayon. Nalulungkot ka, nagre-release ang body mo ng negative hormones, magkakasakit ka eventually. Kapag masaya ka, di ba, nagpo-produce ang body ng positive hormones. Lumalakas ka, buhay ka, masigla ka, masaya ka, in spite of anuman yung sitwasyon mo. Ito yung bigay ng Diyos na dapat nating i-master. Sabi niya, kayamanang hindi nawawala. Tingnan natin sa Luke chapter 12, verse 32 hanggang 34. Luke chapter 12, verses 32 hanggang 34. Pwede pa tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin. 32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. 33, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. And 34, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Amen. Ama, salamat po. Salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin. At salamat po, nandito po kami sa Pilipinas, na hindi po pinagbabawal ang mag-worship ng ganito, mag-gather. Hindi po pinagbabawal ang Bible, hindi po pinagbabawal ang manalangin, hindi po pinagbabawal ang magsimba. At salamat po, binigyan mo po kami ng kalayaan at dito po kami namumuhay sa Pilipinas. At salamat po, Diyos, meron pong ISEP Center na hanggang ngayon ay inaalagaan mo po para komportable po kaming makausap mo. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, sa biyaya mo na makinig po kami sa iyo. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng pinakamabuti sa buhay po namin. Ikaw po ang merong mas magandang plano kumpara po sa plano po namin. Kaya samahan mo po kami, alisin mo po anuman po yung distraction, pero yung konting minuto po, O Diyos, ay i-focus po namin sa iyo lamang, O Diyos, at marinig po namin ang sasabihin mo ngayong umaga. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. So pwedeng mo po, so sabi niya, wag akong mabalisa, wag kang mabalisa, wag kang patuloy na mabalisa at wag kang matakot. Pero actually, ang gustong sabihin nitong diretsyo ng Diyos ngayong umaga, hinto mo yan. Stop mo yung pag-worry na yan. Remember, sabi nga niya, mag-worry ka, hindi mo na mapapahaba ang buhay mo eh. Di ba? Wala kang bigas, mag-worry ka, umiyak ka man, di ka matulog, malungkot ka man, magmura ka man, wala ka pa rin bigas. Diba? Yan sinasabi ko, tinanong kita ngayon, Pastor, wala akong pera. Alam mo, pag hindi ako gumawa ng paraan, next year, tatanungin kita, ang sasagot mo sa akin, wala ka pa rin pera. Bakit? Wala ka kasing ginawa. Kompleto yung sinasabi ng Diyos sa iyo pero hindi ka nangarap ka, alam mo yung daydreaming, hindi nagbubunga yon. Parang yung sa Pilipino, yung sa generation namin, meron yung one tamad. Nandito na lang yung bayabas, umiga pa siya rito,
Kahit na nga hindi siya umakyat pwede niyang abutin ng kamay niya, pero sa humiga siya para nandito yung bayabas, at inaantay niyang bumagsak sa kanya, nakaganon siya, mabuti hindi siya nag-lockjaw. At ang saklap pa nung bumagsak ang bayabas, siyempre puro uod na yon kasi na-overripe na siya. So baguhin yung ganon. Sinasabi ng Diyos na tinuturuan kita, ayaw ng Diyos ang tamad. Diba sa malinaw sa Bible huwag pakainin yung ayaw, magtrabaho, malinaw yung gusto ng Diyos maging productive ka. Wala kang pasok sa opisina, ay ayusin mo man yung bahay mo, di ba? Ayusin mo yung, paliguan mo yung aso mo, linisin mo yung bahay mo, ang dami mo, be productive. Ito yung gusto ng Panginoon at kasunod doon. Itong tagumpay na sinasabi niya. Kaya sabi ng Pilipino, di ba, sa Diyos ang awa, merong gawa, hindi puro ka na lang nakaganon, puro ka nakaingi, puro ka lang nakanganga. Kaya kinabukasan, nakanganga pa rin, di ba? Hindi matanda ka na, nakanganga ka pa rin. So sabi ng Diyos, hindi. Meron akong magandang plano sa iyo. Kung pakikinggan mo ako, mangyayari yan. Pag pinakinggan mo ako, sabi niya, hindi ka lang nakikinig. Ikaw ay sumusunod. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo. By faith, gawin mo yun. Ito yung sabi niya, itigil mo na yan. Itigil mo na yung mga nararamdaman natin yan, araw-araw yan, nararamdaman natin yan. Pero sabi ng Diyos, hindi wag, itigil mo yan, i-enjoy mo yung buhay mo. Kaya sabi niya, stop sa mga worries na yan na wala naman magagawa. Kahit na pahabay mo na isang oras ang buhay mo, hindi mo pwedeng pahabain yon. Kasi nung sinilang tayo, malinaw yon. Itinakda na ng Diyos, binilang na niya ilang days ang ititira mo dito sa lupa. Binilang niya yun. Kaya makita, may namatay na matanda, merong middle age, may binata, merong matanda. Pero walang lumalampas ng 120 kasi yun ang sinet ni God. Kaya makinig ka lang, sabi niya, meron ako magandang plano sa iyo kung makikinig ka at pag sinunod mo yon, mangyayari yung magandang plano ko sa iyo. Nasaan bang puso mo? Ito yung, remember sabi ni Jesus, hindi ko tinitingnan yung panlabas mo, tinitingnan ko yung puso mo. Ano bang laman ng puso mo yan? Sino ba yung first love mo? Ano ba yung pinakapangarap mo? Ano ba yung nagpapasaya sa'yo? Ano ba yung, pag naramdaman mo yan, para kang nag-guglo, di ba? Pag naramdaman nyo, kala mo, nag-blast ka na, kasi nabuhay yung dugo mo, di ba? Yung mga ganon. Sino yon? Walang masama yung na-in-love ka sa sweetheart mo, sa asawa mo, sa boyfriend mo, girlfriend mo, o sa trabaho mo, o sa negosyo mo, walang masama doon. Kaya lang, ang parating tinuturo ng Diyos, sino yung una sa buhay mo? Sino o ano yung pinaka-importante sa buhay mo? Kaya sabi niya, ano bang pinaka-importante sa'yo? Dito mo i-arrange. Iaayon mo yung gusto mo sa kagustuhan ng Diyos. Kasi, kapag hindi mo iniayon yung gusto mo sa gusto ng Diyos, hindi mangyayari yung gusto mo. Tama? Because God is sovereign. Walang mangyayari na hindi pinapayagan ng Diyos. Kaya sabi niya, kung gusto mong matupad ang pangarap mo, iayon mo siya. Katulad sa pag-asawa, paano ko iayon yung gusto ko sa gusto ng Diyos? Gusto ko mag-asawa, siyempre, di ba? Hindi, pero sabi ng Diyos, huwag kang mag-asawa ng hindi mo kapamatok. Ibig sabihin, yung Kristiyano ka, huwag kang mag-asawa na hindi Kristiyano. So doon pa lang iayon mo. At pag inayon mo yon, mangyayari yung magandang plano ng Diyos. Pag hindi mo inayon yon, magagaya ka sa marami. Nandito yung asawa, wala dito yung asawa. Kasi hindi sinunod yung utos ng Diyos. Kung Kristiyano ka, pagdating ng araw, mag-aaraw ka, mukha mo si Kristiyano. Pag nagsimba kayo, wala kayong problema. Sabay kayong nagsisimba. Ang pananampalatayo, parehas. Kaya sabi ng Diyos, ito, tingnan mo, yung importante sa buhay mo, nasa puso mo yan So halos imposible, di ba? Totoo naman Imposibleng buhay Kristiyano. Tandaan yun, imposible. Kaya kailangan natin ng biyaya ng Diyos, kailangan natin yung grasya niya. On our own, hindi talaga kaya. Ito yung araw-araw, aminin mo, Panginoon, itong araw na to, paggising mo sa umaga, may mga challenges po. Pero kung hindi mo po ako tutulungan, hindi ko po kaya. Hindi ko po kayang hindi magkasala ngayong araw na to. At kung ma-perfect ko man tong araw na to, paano yung bukas? Paano yung next day? Paano yung next week? Paano yung next month? Paano yung next year? Paano yung next dekada pa, di ba?
So ito yung gusto ng Diyos. Importante sa puso mo, pero ano yung status ng puso mo? Yung puso na gusto ng Diyos, dumepende ka sa Kanya. Hindi ko po kaya, Panginoon. Kahit na po bilhin ko lahat ng multivitamins na yan, kung kukunin mo yung buhay ko bukas, wala po akong magagawa. Gusto lang naman ng Diyos, bago ka mamatay, magkaroon ka ng kaligtasan. Yun lang naman yun eh. 66 books ng Bible, yun lang naman ang goal niya. Ito naman ang goal, yung paulit-ulit na sinasabi ko, ito lang yun. Ito lang yun, na makasiguro ka na maligtas ka, makabalik yung kaluluwa mo sa Panginoon, makapunta ka ng langit. At habang inaantay mo yun, ma-enjoy mo yung process. Na kahit itlog lang yung ulam mo, with God, masaya ka. Kasi alam mo, bigay ng Diyos yun. Yung iba nga, walang itlog, di ba? Yung iba nga, walang kanin. Yung iba nga, walang plato, di ba? Nakikita mo yung sa kalye na kung minsan bibili siya ng pansit, tapos wala man siyang kutsara, wala man siyang plato. O sa plastic, ginaganon niya sa plastic. Ako talaga nadudurog ang puso ko doon. Pag nakakita ko ng ganon, God, sabi ko, Panginoong Yesus, namatay ka sa taong yan, di ba? Bakit ganyan ang buhay niya? Kulitin mo ang Diyos, sasagutin ka niya. Ano sagot niya sa'yo? Hindi kasi niya ako pinaniwalaan eh. Ayaw niya magsimba eh. Ayaw niya makinig. Ayaw niya sumunod sa akin. Yan ang nangyari sa buhay niya. Lahat tayo parehas. Without God, maging magtagumpay ka man, meron pa rin sabi niya, what profits a man? Even though he gained the whole wealth ng mundo, pero yung kaluluwa niya pagkatapos ng buhay niya sa lupa, nandun siya magdudusa for eternity sa impyerno. Anong kwenta? Anong kwenta na nasa iyo lahat ang karangyaan, kasamaan, kasaganaan dito sa mundo, pero yung kaluluwa mo ay mapahamak. Ito lang gusto ng Diyos. Bumalik kayo sa akin. Hindi ako lumayo sa iyo, sabi ng Diyos. Sinong lumayo? Ikaw. Kailan ka lumayo? Nung pinili mong magrebelde sa akin, nung pinili mong hindi sundin yung gusto ko, lumayo ka sa akin. Kaya sabi ng Diyos, balik kayo sa akin. At habang nandito kayo sa lupa, hindi ko kayo pababayaan. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala, huwag kang magpatuloy mag-alala, at huwag kang matakot. Sariling sikap, ito yung kung bakit galit ang Diyos. Hanggang ngayon, marami sa ating Kristiyano, nandito pa rin tayo. Sumusunod ka sa Diyos para siyang multiple choice. Ito, susundin ko. Ito, mahirap to. Ito, next time na lang to. Ano yon? Ano yon? Na kapag linggo, Panginoon, pag linggo, anak mo ako, ha? Pero kapag Monday, diyan ka lang sa isip, ako, bala ako sa buhay ko. Hindi ganun ang buhay. Hindi ganun ang buhay. Pag nag-aaral po ako, bala muna ako. Di ba, sa atin, ako din, mag-beer house muna ako. Diyan ka muna, Jesus, huwag ka sasama kasi masama yung pupuntahan ko. Imagine mo yon, hanggang ngayon, nandun tayo sa ganong klaseng kumunoy. Kaya kung bakit, itong pagpapala ng Diyos, nasabi ng Bible malinaw, even before God created the universe, meron na siyang magandang plano sa iyo, sa akin, sa iyo, lahat. Bakit hindi mo makukuha? Hindi nakikinig eh. Punta ka ng punta dito, nandun pala yung inanda ng Diyos sa iyo. Di ba? Gusto mo tricycle, gusto mo bike. Gusto pala ng Diyos sa iyo, kotse. Yun hindi mo natutukan. Bakit? Hindi ka nakikinig. Hindi ka nakikinig, and then pag nakinig ka nga, ano sasabihin mo? Narinig ko na yun eh. Tama? Narinig ko na yun eh. Narinig mo na nga, pero pinaniwalaan mo ba? Ginawa mo ba? Doon napupunta yun. And then, makikita mo ako, 10 years na akong Kristiyano, bakit hindi ako nag-grow? Bakit hindi ako nagbubunga? Kasi ganun ako. Kristiyano ako, nakikinig ako, pumasok dito, lumabas doon. At paglabas, may kasama pang dumi, di ba? So ito yung sabi ng Panginoon, sariling sikap, kinasusuklaman ng Diyos yan. Ang gusto lang niya, yung puso ko na, God, kailangan po kita. Mag-aaral po ako, gusto ko po maging professional. Pero hindi ko po kayang maging professional kung di mo po ako tutulungan. Panginoon, yung asawa ko po talagang ginawa ko na po lahat. Sabi mo, pasanin ko yung krus ko, yung asawa ko, daig pa yung 3 krus. Di ba? Pero ang inaantay lang ng Diyos, Panginoon, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako. And believe me,
yung small voice ng Panginoon maririnig mo at sumunod ka. At mangyayari yung magandang plano niya. Higit pa dun sa gusto mo. So sabi ng Panginoon, hindi yung wag, stop. Tigil mo na yan. Tigil mo yan. Matanda ka na, ganyan ka pa rin. Kulukulubot na nga yung balat mo, tapos balat sibuyas ka pa rin. Attitude na yun eh. Attitude na yun. So be realistic, God. Kailangan kita, tulungan mo po ako. O nagkamali po ako, patawarin mo po ako. Sorry po, tulungan mo kung di ko na po ulitin yon. Naggumawa ako ng masama, Panginoon. Wag na po yon. Wag mo na, tulungan mo po. Kasabihan ng panalangin natin, di ba? Na our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Forgive me of my sins as I forgive those who sin against me. Lead me not into temptation, but deliver me from evil. Yun eh. Yun. Kaya lang yung panalangin natin, good for 24 hours lang. When was the last time you prayed that prayer? Kailan mo pinanalangin yun? Kung 24 hours ang prayer, I have to pray that kahit yun lang, kahit yung lang complete prayer na tinuro ni Jesus mismo. Nung sinabi ng mga apostles niya na, Panginoon, turuan mo nga po kami kung paano manalangin katulad ng pagtuturo ni John the Baptist sa mga alagad niya. And then sabi ni Jesus, this is how you should pray. And then you remind yourself ngayon, kailan ko pinanalangin yung prayer na yon? Baka nakalimutan mo na, di ba? Yung prayer natin, good for 24 hours lang yon. Pag nanalangin ka ngayon, bukas, mananalangin ka uli. At kahit na yung memorized prayer na yon, yung Our Father, believe me, kahit na memorized prayer na yung pinag-pray mo once a day yon, pag pinag-pray mo, may sumisingit doon. That's the work of the Holy Spirit. Kasi sumunod ka daw sa sinasabi ng Diyos na ganito ang manalangin. Ganito ang manalangin. Kaya sabi niya, itigil mo na yan. Itigil mo na yung pag-aalala mo yan, pag-worry mo yan na nakita mo, hindi ka na makatulog. Nakita mo yung mukha mo, magsalamin ka nga. Sabi ng Diyos, nakita mo yung mukha mo na. Affected na yung mukha mo. Itigil mo na yan. Pagkos you enjoy the process. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin, di ba? Patuloy tayong inihubog. May masakit, lalo na pag dinidisiplina ka niya. Pero you can enjoy the process. Paano? Kasi alam mo, kaya ka dinidisiplina ng Diyos, mahal ka niya, tama? Anak ka niya eh, binigyan mo siya ng authority. Paano mo binigyan ng authority? Nung isinuko mong buhay mo sa kanya, siya yung tinuri mong Panginoon, you become adopted son and daughter ng Diyos. So meron siyang karapatan na disiplinahin kanya. Bakit? Kasi mahal ka niya eh. Kaya at kapag nagpasakop ka sa disiplina, doon mangyayari yung magandang plano ng Diyos. At doon ka magpupuri. Salamat po, Panginoon. Kaya even in the hard na mahirap na proseso ng ginagawa ng Diyos sa iyo, you can still enjoy. Kasi alam mo, walang masamang motibo sa iyo ang Diyos. Alam mo, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. So, posibleng hindi mag-alala, hindi patuloy na mag-worry at hindi matakot. Ito yung gusto sana matutunan natin mamaya. Paglabas nyo sana mamaya yan. Yung worry na yan, yung depression na yan, yung anxiety na yan, yung sleepless night na yan, di ba? Mawawala na sa vocabulary mo. Makikita mo, you will sleep like a baby. Because of the peace that comes from God. Makaklaro yan. Parang sasakupin ng kapangyarihan ng Diyos ang buong pagkatao mo at makikita mo, iba ka na. Na kahit minumura ka, hindi ka nagmumura pabalik. Kahit ginagawa ka ng masama, hindi ka nagagalit. Bakit? Mahal mo yon kasi mahal ni Jesus yon. Sabi nga ni Jesus, you love your enemy. Enemy mo nga yun eh. Ito, actually, nagkamali ka nga, kaya kanya ginawa ng masama, di ba? Pero ganun pa man, kahit na ano man ang reason, sabi ni God, you love them, gantihan mo sila ng mabuti. Kung ano ang nasa puso, ito yung solusyon. Ikaw lang nakakaalam ngayon nun. Di ba yung kinanta natin kanina, na nakikita ng Diyos yung nasa sikreto natin lahat-lahat kanina. Even right now, ikaw nakakaalam. Anong laman ng puso na yan? Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam nun. Kaya ayusin mo.
Kung meron kang nakita doon o kung wala kang makita, you can pray. Panginoon, sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo, isiwalat mo nga po yung mga kabulukan na nandito sa puso ko. And as remember, sabi ni God, if there is sin, hindered, nakatago sa puso mo, kasalanan, hindi pakikinggan ng Diyos yung mga panalangin natin, kahit na paluhod-luhod ka pa, paiyak-iyak ka pa, hindi niya pakikinggan. Bakit? Merong kasalanan dito, hindi makarating sa langit itong prayer mong ito. Paano pakikinggan ng Diyos yun? Dahil ba wala siyang kapangyarihan? Hindi. Dahil sa kasalanan ito. Anong gagawin mo? Madali lang yun eh. Alam mo yung kasalanan mo, tama? Alam ka naman nagambura ka, hindi mo alam. Alam ka naman na nagnakaw ka, hindi mo alam. Di ba? Nabusog ka nga doon sa ninakaw mo, di ba? Hindi mo alam. Alam mo yun eh. Anong sabi lang ng Diyos? Bumalik ka sa Kanya, humingi ka ng tawad, pagsisihan mo yun. At patatawarin ka niya doon sa ginawa mong kasalanan. So sabi niya, yung mundo, ito yung ginagalawan natin, it's a fallen world. So kung nag-expect ka na things will get better, impossible. Hindi yun ang sinabi ng Diyos. Never na sinabi ng Diyos, tomorrow will become better. Never na sinabi ng Diyos yun. So if you're expecting na bukas magiging mas maayos, imposible po. Kasi because of sin, even yung mundo corrupted na. Hindi na napapansin, kahit yung ilog, nawawala yung tubig, kahit na yung mga ginawa ng Diyos na magaganda. Hindi na sila maganda. At kung minsan, wala ka nang makita eh. Kaya yung mga bata nga, nakakita ng sinasama sa probinsya, di ba? Kinuwento ko na, nakakita siya ng baka. Nagapagkamalan pa niya ng daga. O kalabaw, di ba? Kasi wala na tayong concept noon. So do not expect na things will become better. Ang expect mo na lang, tutulungan ka ng Diyos. Expect mo na lang, hindi ka pababayaan ng Diyos. Expect mo na lang, aalalayan ka ng Diyos. Kung magpapasakop ka sa Kanya. Ang langit, ito yung lesson natin. Dito ka, isama mo siya sa equation mo. Ito permanente. Hindi nagbabago. Kaya sabi ng Diyos, everything will pass away. Pero yung salita niya, mananatili. Kaya yung pinakagusto kong meaning ng pananampalataya, meaning ng faith, pinakapaborito kong meaning ng faith, kapag sinabi ng Diyos, I just believe it. Diyos ang nagsabi eh. Ba't pa ako mag-iisip? Ba't pa ako hanap ng dictionary? Ba't pa ako magko-consult? Ba't pa ako magpipray? Basta't sinabi ng Diyos, paniwalaan mo. Ito yung tunay na pananampalataya. At ito yung permanente, hindi nagbabago, hindi pa bago-bago. Sinabi na ng Diyos from the beginning. Kaya pag binasa mo yung Revelation, even yung future, sinabi na ni God kung ano yung mangyayari. Even yung rapture, sinabi na ng Diyos anong mangyayari. At kung kailan mangyayari, hindi niya sinabi. So bakit hindi niya sinabi? Pag sinabi niya na, matatapos ang mundo bukas, anong gagawin lahat ng tao? Maghahana, di ba? Siguro, hindi na magkasya sa simbahan yung mga tao, di ba? So, ang sabi ng Diyos, ano sinabi niya? Darating siya, inantulad niya sa isang magnanakaw. Alam nga naman na sabihin, oy, kuya, bukas nanakawang kita. Siyempre, pag sinabi niya yon, maghahanda ka, di ba? Tatawag ka sa barangay, bantayan niyo ako kasi darating yung magnanakaw. Kaya sabi ni God, sino lolokohin mo? Kaya sabi niya, darating ako sa oras na hindi mo nalalaman o inaasahan. So bilang Kristiyano, ang gusto lang niya, maging ready ka parati. Maging ready ka parati. Darating siya parang magnanakaw. So ito yung sasama lang natin. Itong mundo, nandyan na tayo. Alam na natin yan eh. Pero huwag mong kalimutan, itong mag-invest ka rin sa langit. Ibig sabihin, kung ligtas ka na, kahit kayon, meron kang dapat gawin. Para, alimbawa, yung ginagawa nila Brother John, nag-i-invite sila ng mga tao. Kapag naligtas yan, darating araw, mamamatay tayo lahat, di ba? And then, ito yung mga taong sasalubong sa'yo doon. Papasalamat sa'yo. Salamat, kinulit-kulit mo ako noon. Kung hindi, nasa impyerno ako. Di ba? Ito yung hanggang dito ka, hanggang hindi ka kinukuha ng Diyos dito, ang dami mong pwedeng gawing makalangit. Mag-invest ka sa kaharian ng Diyos. And then, pananalig sa Diyos,
Yun nga sinabi natin kanina na ito yung pag-aralan. Every day, you practice. I-practice mo talaga yung dependence mo sa Panginoon. Luke 12:30 to 31, sabi niya, ang mga bagay na ito ang, sabayan niyo ako, ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong hindi nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Then verse 31, subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. This is the formula. This is the formula. Ito yung formula. Lahat ng iniiling mo, lahat ng gusto mo sa buhay, this is the key. Hindi baligtad. Hindi baligtad. Kaya sabi ng Panginoon, unahin mo ako, pagsikapan mong hanapin mo ako at gawin mo yung katuwiran na tinuturo ko sa iyo. At lahat ng pangarap mo, lahat ng kailangan mo, sabi niya, ibibigay ko. Pero anong ginagawa natin? Baligtad, di ba? Baligtad, ginagawa natin, ito yun na gagawin natin yung kaya natin. Pupunta tayo sa Diyos kapag hindi na natin kaya, di ba? Pupunta ka sa Diyos, pupunta ka sa hospital kapag naghihingalo ka na, di ba? So kahit na wala kang sakit, di ba sa hospital, maintenance ka, pa-check up ka. Yun yun. So the same sa Panginoon. Sa spiritual, the same. Sabi ng Panginoon, napakasimple niyan unahin mo lang ako. Hindi ko tinatanggal sa iyo yung asawa mo, hindi ko tinatanggal negosyo mo, pag-aaral mo, hindi ko tinatanggal. Wala akong kontra sa mga yan na nagpapaligaya sa iyo hanggat hindi sila masama. Pero unahin mo ako sa lahat ng yan. Dito po yung mahirap i-practice. Kahit sa umaga, paano mo siya unahin? Lahat ng bagay, paano mo siya unahin? Ito yung maghanap ka ng opportunity every day, i-practice mo. God, unahin po kita. Birthday po ng anak ko. Ang celebration sa MOA. Pero 11 o'clock po May church ako 10:30. Simple, di ba? Alangan naman na 12 o'clock, tapos na silang kumain. Kung tapos na silang kumain, di pa libre ka kinabukasan. Di ba? Pero unahin mo, Panginoon. Mahirap talaga siya, pero kapag nakita ng Diyos sa puso mo, God, gusto po kitang unahin Anong gagawin ng Diyos? Tutulungan ka niya. O bigla na lang sabi ng anak mo, ay, pa, naka-reserve pala yung ganung oras. Pwede pala tayo 3 o'clock. Di, tapos. Kasi alam ng Diyos sa puso mo na gusto mo siyang unahin. So tutulungan ka ng Diyos, don't worry. Kaya lang, mahirap yun Mahirap yun minsan ka lang makapunta ng MOA, minsan ka lang alam mo, minsan minsan na akong, alam mo yung mamantikahan yung labi ko. Puro mantika ng labi ko, yung cooking oil na lang kasi puro priting itlog, di ba? Doon meron yung mantika ng baboy, ng beef, di ba? So gusto mo rin hindi rin masama yun. Gusto rin ng Diyos yun, kaya lang, i-practice mo, God, gusto ka po kitang unahin. Lahat po, secondary lang po. Believe me, tutulungan ka ng Diyos. This is the key. Gusto mo maging successful, ang success hindi lang siya pera. Marami yan. Maraming aspect yung success. Yung peace, yung contentment, yung joy, yung lahat na yan. Marami yan. Ito po yung susi. Unahin mo lang ang Diyos. Hindi killjoy ang Diyos. Kaya lang susubukan ka niya. Parang sa eskwelahan, para mag-level up ka, you have to pass the test. Ganon din sa Panginoon. Para yung spirit mo, glory to glory, sabi niya, God will test you. At paano ka mananalo sigurado sa test? Unahin mo lang siya. Unahin mo lang siya. Sigurado kang panalo sa pagsubok ng Diyos sa iyo. Hindi nakikitang suporta ang Diyos kasi. Kaya nga by faith pananampalataya, wala kang nakikitang ebidensya. Ito po yon. Anak ka ng Diyos, meron ka nito. Kaya lang nakakalimutan mo. Mas naalala mo yung support ng barangay, support ng government, support ng kaibigan, di ba? Pero everyday, i-practice mo. Meron akong invisible support. And who is this invisible support? Ang Diyos to. Ang Diyos to na hindi niya inaalis yung paningin niya sa iyo. Ang Diyos to na pag meron kang nararamdaman, inihipo niya yan, hindi mo alam, para yung pain, bearable. Kaya mo. Kasi sabi niya, pangako niya, hindi ka niya bibigyan ng hindi mo kaya. Yun
Kaya lang nakakalimutan o meron kang invisible support. This is the Spirit of God na hindi niya iniiwanan, hindi siya lumalayo sa iyo, kaya lang nakakalimutan mo lang. Kasi nakikita natin yung normal na weakness natin to see is to. Hindi mo nga nakikita, Espiritu nga yung God, pero you practice, alam ng Diyos yung pinagdadaanan ko. Nalulungkot ka, alam ng Diyos, hindi ko man siya nakikita, nandito ang Diyos. Wala kang pagkain, alam ng Diyos na gusto kong kumain ng ganito. Believe me, biglang may kakatok dyan. Yung desire ng puso mo na kinikrave mo, biglang may dala yung tao. Parating nangyayari po yon sa akin. Gusto kong kumain ng pizza. Tapos bigla na lang may darating na pizza dyan sa pintuan. So ito yon. I-practice mo every day. You remind yourself, meron kang invisible support. This is the Spirit of God na hindi mo talaga siya nakikita, pero nandyan siya. Nandyan siya. At pinapakita niya yung katapatan niya sa buhay mo. So huwag kang mabalisa, sabi niya kasi mahalaga ka sa Diyos. Pinag-aralan na last week. And then yung pangalawa, ito yung binibigyan tayo, siyang provider natin. Mahalaga ka, hindi ka niya provider natin. So huwag kang mag-alala. Sabi nga niya, yung mga ibon nga. May nakita ka bang ibon na namatay sa gutom? O may nakita ka bang ibon na yung malnourished? Na payat ka sa pagkain? Ang tataba pa, mga botsog-botsog pa sila, di ba? And then pinayagan ka ng Diyos. Pag nandito, pinayagan ka ng Diyos, nandito ka, di ba? Ang fourth floor, walang elevator, pero nandito ka. Si Nanay Sixta, naka-wheelchair, pero nandito siya. So, ibig sabihin, pinayagan ako ng Diyos. This is a favor of God na everyday binibigay niya sa akin. Nandito ako. Salamat po, Panginoon. Salamat po na dinala mo po ako dito. Ito yun. Ito yung attitude na tandaan mo, pinayagan ka ng Diyos na magkaroon ng asawa, magkaroon ng pag-aaral, magkaroon ng dalawang mata. Alam mo yung ganon. And then, daragdagan natin today, ito yung kinalulugdan ka ng Diyos. Uy, nakikita na, ito yung nakaharang, di ba? Kinalulugdan ka ng Diyos. Ibig sabihin, masaya ang Diyos sa iyo. O sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ang Diyos sa iyo. Kahit ganyan ka lang, masaya ang Diyos sa iyo. Ito yun eh. Imagine sinabi ko kanina, hindi ko ma-imagine yun. Nasa Bible school pa lang ako, hindi ko ma-imagine yung sinabi ni Jesus na masaya ako, maligaya ako, nung patayin ako. Ano yun? Pinatay siya pero masaya siya. And then later on, doon ko naintindihan sa pag-aaral, kaya siya masaya siya kasi naligtas niya ako. Ito yung puso talaga niya. And then sinundan pa siya ng Diyos Ama. Sabi ng Diyos Ama, masaya ako na pinatay niyo yung anak ko. Yung anak mo patayin ng Diyos, masaya ka ba? Pero sabi ng God the Father, masaya ako na pinatay nila yung anak ko. And then so ako naintindihan later on, kasi ang anak ko lang, si Jesus lang, ang pwedeng magbayad ng kasalanan mo. At dahil naligtas ka, masaya ako. Yun pala yung sabi niya. Kaya tayo, masayang Diyos sa atin. Ano man na sitwasyon natin, nakakausap niya tayo, masayang Diyos. Nagsisimba ka ng Sunday, masayang Diyos. Nagbabasa ka ng Bible, masayang Diyos. At tumatawag ka sa Kanya, kapag may problema ka, okay lang yun, masaya pa rin ang Diyos. Pag wala kang problema, nakakalimutan mo siya. Masaya pa rin ang Diyos kasi alam niya, darating ang oras, babalik ka sa Kanya. Darating ang oras, sabi nga ng Bible, malinaw yung parable niya, di ba? Meron siyang 100 na alagang tupa. Then nakalabas sa kulungan yung isa. Iniwan niya yung 99. Inanap niya yung isa na nawawala. Kaya masaya siya, nandito ka. Masaya siya, nakikinig ka. Masayang Diyos, naniwala ka sa Kanya. Masayang Diyos, nagdidepende ka pa rin sa Kanya. Na yung sinasabi mo every day, God, hindi ko po kaya. Hindi ko po talaga kaya. Wala po akong kakayahan. Tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako. Tulungan mo po pamilya ko. Tulungan mo po mga mahal ko sa buhay. Tulungan mo po yung gobyerno. Ngayon, alalahanin mo yung mga kapatid natin sa Jerusalem. Alos naggigera po magmula kahapon. At marami tayong kaibigan doon na yung nagagather sila, may pagka-religious ang reason siguro. Nagagather sila yung unang-unang binomba nila. At hindi natin alam, pero ang ano lang natin, ang trust lang natin, ano man ang mangyari, pag pinayagan ng Diyos,
mabuti pa rin yung kahit di natin naintindihan. Pero masarap din na maisip na kahit ngayon, pinapagpe-pray natin sa puso natin yung mga kababayan natin nasa Israel. Hindi man natin nakikita, alam natin na nakikita sila ng Diyos. At marami ang buong mundo ngayon, kumalat na yung prayer na people are praying for Jerusalem. Remember, sabi ni God, lahat na magbe-bless sa Jerusalem, God will bless them. Pero lahat ng lalaban sa Jerusalem, God will curse them. Kung bakit hanggang ngayon marami, isa po ako doon sa mga prayer warrior o prayer support ng Pray for Jerusalem movement. Na noon pa yan. Kasi naniniwala tayo sa sinasabi ng Diyos sa Bible. So even today, you remember them in our prayers. Alam ng Diyos, pero inantay lang ng Diyos na itong mga anak niya tumawag sa Kanya. Nalulugod ang Diyos kapag nananalangin tayo sa Kanya. So 32, yung verse natin, kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Munting kawan. Hanggang ngayon, minority ang Christian. Minority na nga, watak-watak pa. Kanya-kanyang style, walang unity. So lalo sila naging minority. Alam ng Diyos yun. Imagine mo, this is written thousands and thousands years ago. Pero nandun pa rin sabi niya, munting kawan. Munting kawan. So, the same yung parable niya, hanapin niya yung nawawala. Sabi ni Jesus, hindi ako dumating para sa doktor, hindi niya kailangan ng doktor kung wala ka sakit. Kung ligtas ka, hindi mo na kailangan tagapagligtas. So, dumating ako para hanapin yung mga nawawala kong tupa. At kasama ka, kaibigan, kung bakit ka nandito, kasama ka doon. Iniipon pa isa-isa ng Diyos, inahanap. Hindi tayo yung naghahanap sa Diyos. Hindi tayo yung naghahanap Diyos. So that is a pride na dapat nating putulin. Hindi tayo naghahanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghahanap sa atin. So pag nag-testimony ka, nung hinanap ko po ang Diyos, nagsimba ako, no. Wala kang kakayahan, wala kang desire to look for God. Si God ang naghahanap sa atin. Alam niya, from the creation ng mundo, sabi niya, alam ko na kung sino yung maniniwala sa akin. Alam ko na sino yung magiging kawan ko. So, wag mong sasabihin na, nung wala na po akong magawa, hinanap ko pong Diyos. No, ang Diyos ang naghanap sa atin. So, tandaan niyo yon. So, sabi niya, ibibigay sa inyo ang kaharian. Hindi parte ng kaharian, hindi kayaman ng kaharian, hindi karunungan. Buong kaharian ibibigay. Remember, even in the last days, sabi niya, after ng rapture, after ng tribulation, after ng millennial kingdom, di ba, magre-reign tayo kasama ni Jesus yon. Sa 1,000 years na bababa si Kristo sa lupa mismo, and then magre-reign siya for 1,000 years, kasama yung mga na-rapture, kasama yung naniwala sa Kanya, maghahari dito. The same sinasabi niya, ibibigay ko hindi portion, hindi part ng kingdom, kundi the whole kingdom. Kasi maghahari kang kasama ni Kristo someday pagdating ng millennial kingdom na yon. After ng millennial kingdom is the white throne of final judgment. Ito na yung ibabagsak sa impyerno, dadalhin soon new heaven and earth. Ito na yung pinaka-last. That is for eternity na. And then itong earth na to, ang hirap-hirap ngayon, kurap na siyang pakurap, papangit ng papangit, nagdidicay na talaga siya, biglang sasabog because ang earth, lahat ng universe made of atom. Sabi ng Bible malinaw, matutunaw because of extreme heat. Kaya yung init na darasan pag summer, wala pa yan. Yung init na kahit ito, magiging pulbus yan. And then dadaanan ng angin, mawawala. Parang wala sila before. Pero ikaw na naniwala, nandun ka sa new heaven and earth. Ikaw na nag-reject kay Jesus. For eternity, dun ka sa hell. Hindi tinatakot. Yun ang sinasabi ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Diyos. Ayaw natin pag-usapan.
Yun ang sinasabi ng Diyos na lahat tayo mamamatay tayo at lahat tayo may kasalanan. At ang bayaran ng kasalanan mo ay kamatayan. Sa impyerno tayo talaga dapat biyaya lang ng Diyos kung bakit ikaw ay maliligtas. Hindi dahil sa gawa mo, hindi dahil sa nagpumilit ka sa Diyos. Hindi. Biyaya, grace. Ano yung grace? Yung grace is something na tinanggap mo na you do not deserve it. Di ba? We do not deserve heaven kasi may kasalanan tayo. But because of the grace of God, gusto ko, pagkatapos ng buhay mo sa lupa, doon ka sa kaharian ko sa langit. Pero, habang nandito ka sa lupa, hayaan mong alalayan kita. Hayaan mong ingatan kita. Hayaan mong alagaan kita. Ito yung gusto lang naman niya ngayon eh. Huwag mo nang ilagay sa kamay mo. Ilagay mo lang sa akin, akong bahala. Merong partnership with God. Yung hindi mo kayang gawin, sabi ng Diyos, gagawin ko. Ang dami nun. Pero yung kaya mong gawin, wala nga naman ako pang gagawa, sabi ni Jesus. Wala nga naman ako magsisimba dyan. Yung kaya mong gawin mo. Pero yung maraming hindi mo kayang gawin, sabi ng Diyos, ako ang gagawa. That is partnership natin with God. Sabi niya sa English, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Hindi part ng kingdom, hindi product ng kingdom. The whole kingdom. Remember, narinig nyo na yun eh. When you become adopted son and daughter ni God, nung maniwala ka sa sinasabi ni Jesus na, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven. Nung maniwala ka dun, tinatakang ka, you are a adopted son and daughter ni God, di ba? And then the adopted son and daughter ka, co-heir, tagapagmana kang kamukha ni Jesus. Kaya citizenship mo is in heaven. O, senior citizen ka pa. And then, Filipino citizen ka. Di ba, meron kang 3 citizenship. O, sino lang nagkakaganon? Yung anak ng Diyos lang. Kung di ka anak ng Diyos, kahit na senior ka, dalawa lang citizenship mo. Citizens of Philippines ka, pero hindi ka citizens ng heaven. Kasi hindi ka naniwala, you reject Jesus. Hanggang ngayon, people are rejecting Jesus. Pag sinabihan mo ng gospel, alam ko na yan. O nga, alam mo na nga, pero naniwala ka ba? Sa puso mo ba nandyan na ba si Holy Spirit nakatira dyan? Kaya kung bakit, no wonder. Hindi ka makawala sa kahirapan, hindi ka mawala sa kalungkutan, hindi ka makawala sa lahat miserableng buhay. Kasi sinunod mo, hindi ang Jesus. Pag hindi mo sinunod Jesus, nasa kabila ka eh. If you are not the Son of God, ang sabi ni Jesus, you are the son of the devil. Si Jesus ang nagsabi nun. If you're not a son of God, you are son of the devil. Kaya sabi niya, siya yung sinusunod mo. Hindi mo ako sinusunod, sabi ni Jesus. Anong gagawin ng demonyong ito? 3 lang gagawin nun eh. Papatayin ka, sisirain ka niya, nanakawan ka niya. What do you expect? Gagandang buhay mo? Of course not. Kasi wala sa agenda ng demonyo na tulungan ka niya. Wala sa agenda niya na pagandahin niya yung buhay mo. Wala sa agenda na bibigyan ka niya kapayapaan o regalo, laro na buhay na walang gan. Wala sa agenda niya yon. So choice mo pa rin. Tapos nagagalit ka kay God. Pinabayaan ako ni God. Kala ko ba may Diyos? Hindi ka pinabayaan ni God. Ikaw ang lumayo. Ikaw ang nag-reject sa Kanya. Ikaw ang hindi naniwala sa Kanya. And then nagagalit kay God. Dapat siya nga yung magalit eh. Pero alam mo, nakita mo yung prodigal son, di ba? Pagkatapos mong gawin lahat-lahat, nung bumalik ka sa Diyos, walang sumbat man lang. Aayusin ka niya. This is our God. Ito yung Diyos na nagmamahal sa atin na sana maintindihan natin. Hindi anumang nasa kaharian, kundi buong kaharian at tagapagmana ka ng heaven katulad ni Jesus. And even before ka makapunta ng heaven, sabi ni God, magiging tagapamahala kang kasama ni Jesus during the millennial kingdom, 1,000 years. Akala mo mahaba yung 1,000 years? No. I-restore dati yung buhay natin na parang ang lifetime ng isang tao, mga 900 years old.
So parang one lifetime lang, maiksi lang yon. So Romans 14:17, sabi niya, sabayan niyo ako, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na pinagkakaloob ng Espiritu Santo. So nakita nyo, bakit baligtad? Bakit baligtad yung buhay ko ngayon? Bakit ang buhay ko ngayon puro worry, puro anxiety, puro depression, puro kalungkutan? Bakit baligtad? Because you do not have this. Kahit na 20 years ka pang magsimba, kapag hindi ka nag-decide na God, I surrender my life sa'yo, walang mangyayari. Parang uhaw ka sa tubig. Kahit anong gawin mo, kapag hindi ka uminom ng tubig, hindi maibsan yung uhaw mo. Kahit uminom ka pa ng Coke, uminom ka ng juice, uminom ka ng alak, uminom ka ng beer, uminom ka ng gatas, hindi maibsan kasi kailangan ng katawan mo ay tubig. The same. Ang kailangan natin, ito, si Jesus nasa heaven, ang God the Father nasa heaven. Paano ka magkakaroon nito? When you believe in Jesus, tatatakan ka niya. Magbibigay siya ng paunang bayad o deposit. And this is the Holy Spirit, titira dito sa puso. And then pag tumira na yan, dun mo makikita yung transformation. Pero hindi mo yan makukuha yung transformation yan without the Holy Spirit sa pasimba-simba, pakikinig, pagbabasa ng Bible, paggawa ng kabutihan. Hindi mo makukuha yun dun. Never. Hindi mo makukuha dun. Kaya sabi ni God, you hypocrite. You hypocrite. Narinig mo pero ang punto, hindi mo ginawa, hindi mo ginagawa. And then you blame God. Then you blame God sa buhay mo. Sabi niya, sino ka? Tingnan mo ang sarili mo kahit ngayon. Alam mo yon. Do you have this Holy Spirit? Walang shortcut eh. If you do not believe God, kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, kung hindi mo pagkakatiwala ang buhay mo sa Diyos, ipagkakatiwala pa ang Diyos titira sa puso mo? Of course not. Nunca. Of course not. We cannot fool God. Kaya ang gusto lang niya, makinig ka, mahal kita, tapos ko nang bayaran ang kasalanan mo. All you have to do, tanggapin mo lang yung gift ko. Ano yung gift na to? Free gift of eternal life. Tanggapin mo lang siya. Kapag naniwala ka sa Kanya, which is command ni God yun, tanggapin mo siya, maniwala ka sa akin, it's a command. So when you hear the gospel, hindi ka naniwala actually, it's disobedience sa Panginoon. Ikaw mismo, i-check mo, kaibigan, this morning, nandyan ba ang Banal na Espiritu? Ngayon, kung wala ang Banal na Espiritu dyan, don't expect na merong transformation. Yung sarili sikap po, hindi siya kaya. Kaya sabi niya, when you obey, when you try to follow the 10 Commandments, hindi ka mabibless, sa halip, ikaw ay susumpain. Matthew 25:34, sabay natin basahin. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa ng likayin ng mundo, noon pa, even before you were born. Nandun na yung plano ng Diyos. Kaya nga nung isinilang ka, binilang niya yung buhay mo. So ba't ka mag-worry? Baka mamatay na ako, may sakit ako. Ba't ka nag-worry? Ang Diyos lang may hawak noon. Kung sinabi niya, bukas mamamatay ka, may magagawa ka pa. Kung sinabi niyang 120 years, may magagawa ka ba? Wala, di ba? Pero sabi ko, God, wag naman po ako 120 years. Kasi mag-isa ako. Sino tutulog sa akin? Wag mo akong paabutin naman. Of course, desire ko lang yon, pero yung kagustuhan pa rin ng Diyos ang mangyayari. Tama? Pero meron kang desire. Pero tandaan mo, yung kagustuhan ng Diyos pa rin yung mangyayari kasi He is the sovereign God. 8:32. Sabayan niyo ako. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Ano pa? Ano ba yung mas mahalaga sa binigay ng Diyos? And remember, matandaan mo yung nung binigay niya yung anak niya, si Jesus, para patayin. Hindi ko maintindihan talaga, natutuwa ka pa, Diyos, God the Father, natutuwa ka pa, masaya siya. But again, pag naisip ko yun, kasi mahal ako ng Diyos.
walang other way para mabayaran yung kasalanan ko. Doon ko lang siya unti-unting maintindihan, pero hindi ko talaga siya maabot yung ganong klaseng pagmamahal. Ganong klaseng pagmamahal na natuwa ka dahil pinatay yung anak mo, parang hindi ko talaga siya makomprehend. And then 2 Corinthians 9:8, sabay-sabay tayo. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at igit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Imagine mo yung Word of God. These are treasures. Imagine, nandyan lahat eh. Ba't ba ako namumblema? Pinangako na nga ng Diyos to eh. Kaya lang, bakit ako sumagana kahapon? Bakit ngayon nawala yung kasaganaan ko? Tingnan mo to. Hindi mo kasi ginamit sa kabutihan. Hindi ka nag-invest sa langit. Yung ubos-ubos biyaya ka. Kabukasan ikaw ay nakanganga. Nakatunganga, di ba? So, sinabi ng Diyos, pinag-bless kita ng sobra. Galing sa langit yan, unlimited yan, walang tigil yan. Sabi, hindi maubos na kayamanan ng Diyos sa langit. Doon ang gagaling yon. Pinapadaan sa iyo, nandito ka. And then you satisfy yourself. Enjoy mo, gusto ng Diyos, maging masaya ka. Pero yung sobra doon, ipahagi mo sa kapwa mo, sa gawain ng Diyos, mag-invest ka para sa langit. Ganito siya yon. Ngayon kapag hindi mo nagawa yun, ano gagawin ng Diyos? Ititigil niya ito eh. So kung bakit nawawala? Kasi ang gusto ng Diyos para sumagana kayo para sa mabuting gawa. Diba? Yung hoarding ayaw ng Diyos yun. So ipamahagi mo, lalo na dun sa gawain ng Panginoon. Nakikita nyo, maraming gusto magpastor. Pero wala silang pambayad ng tuition. Marami tayong Bible school, pero nagsasara kasi hindi makabayad ng tuition to mga Bible students nila. So doon, you can participate. You can sponsor kahit na 20 pesos, 10 pesos. This is in the furtherance of the kingdom of God. Ngayon palang buhay ka. Ito yung nag-i-invest ka para sa langit. May mga pastor ng malilit na simbahan, hindi kayang paswelduhan. Di dagdagan mo ng pastor, ito po, 10 piso every month. Makadagdag po sa'yo. Makakadagdag ba yon? Yes! Makakadagdag yon. So ito yung sabi ng Panginoon para sa makagawa ka ng mabuting gawa. Ang dami po. So you invest para sa langit din. Yung sobrang binibigay ng Diyos sa'yo, i-invest mo siya. Invitation ng Diyos, again yon, pinagpala kita, pero you have to be a good steward. Kapag hindi, ititigil ko yon. Pero pag kaya mo na, kahit ilang milyon yan, mula sa kayamanan ng langit, hindi nauubos. Hindi nauubos. Take note of that. Hindi nauubos yan. Ipagkakatiwala ng Diyos sa iyon. 33. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Doon walang magdanakaw na pumapasok ating sektong sumisira. Ito nga, isama mo lang sa equation mo. Investment mo hindi lang sa lupa, kundi sa langit. And then, yung mayamang abogado, alam natin kwentong yon, sabi niya, Panginoong Hesus, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, ano ba nakasulat sa kasulutan? Siyempre, yung 10 Commandments, di ba? And then, sabi niya, gawin mo yon. Ginawa ko na po yon, sabi niya. And then, sabi ni Jesus, ipagbili mo ay yung kayamanan, pamigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. Hindi niya magawa. Tumalikod siya kay Jesus, malungkot, kasi hindi niya maiwanan kung ano yung hawak niya, yung ganon. And then sinimplify ni Jesus. Sabi niya, okay, ito na lang, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo. With all of your heart, your mind, your strength, lahat. Then mahalin mo yung kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Iniba niya yung usapan. Panginoong Hesus, sino naman po yung kapwa ko? Hindi niya inamin. Panginoon, hindi ko po kaya yung dalawang yon. Yung mahalin kita ng todo sa buong buhay ko, ikaw yung number 1, ikaw yung first love ko, hindi ko po kayang gawin.
Mahalin ko yung kapwa, katulad ng pagmamahal ko sa sarili, hindi ko po kaya gawin. Yun lang ang inaantay ni Jesus sa kanya. The same sa atin. Naaminin ko sa Diyos, God, hindi po kita kayang mahalin ng todo. Hindi ko rin po kayang mahalin ang kapwa kong todo, kundi mo po ako tutulungan. At kapag binago ko yung puso ko ng ganong, kailangan po kita, Panginoon, dun na yung pagpapala ng Diyos. Na sabi niya, inihanda niya noon pa, bago pa nilalang ng Diyos itong lahat ng sasanlibutan. Matthew 19:21, sabi niya, sabay tayo, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Hindi naman literal. Binigyan ka ng Diyos ng kayamanan, pero you have to be a good steward. Gamitin mo para sa Diyos, para sa kapwa mo, sa kabutihan. Paano mo gagawin yon? You just listen. Listen. And then even the Holy Spirit will prompt you kung ano yung gagawin mo doon sa mga binigay na excess ng Diyos sa iyo. Kung gusto mong alagaan kita, sabi ng Diyos, gusto mong alalayan kita, bitawan mo lahat. Para mahirap, di ba? Hindi naman, remember, tinitingnan ni God yung puso mo? Nung sinabi mong, bibitawan ko po, nakita ng Diyos sa puso mo, hindi naman niya itutuloy eh. Yun eh. Kaya sabi niya, for those na iniwan nila yung trabaho nila, iniwan nila yung karir nila, iniwan nila yung negosyo nila, iniwan nila lahat, sabi niya, for the sake of the gospel, bago sila mamatay, sabi niya, ibabalik ko yun sa kanila, higit pa. Attitude lang. Sabi niya, God, opo, susunod po ako kahit na mamimiss ko po yung pamilya ko, pero susunod po ako. Pero nung talaga nakita ng Diyos, susunod ka, hinipo niya yung asawa mo, pumunta ka nga sa mission, naging missionary ka, pero kasama mo buong pamilya mo. Pero God will test you. Iiwan mo ba pamilya mo? Dahil God is calling you to become a missionary doon sa bundok. Siyempre, mahirap sa bundok. Pero tinetest lang ng Diyos, ito yung heart natin. Paano makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos? Alam na natin, you just believe. Pag naniwala kasi, sunod-sunod na yon eh. Sunod-sunod na yon eh. Naniwala kasi, nandiyan yung banal na Espiritu, sunod-sunod na yon. Tutulungan ka na ng Panginoon doon. Luke 14:26, sabay tayo. Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay this is the key. Ito lang eh. Hindi naman literal na iiwanan mo, kaya lang dapat una siya. God is a jealous God. Amen? Siya yung uunahin mo lang. That's the key. Uunahin lang kita, Panginoon. Okay, may birthday ako mamaya, makikikain ako, masarap na pagkain, pero magsimba muna ako, Panginoon. Sabihin ko na lang, oy, itiran niyo ako. Hahabol ako. Yung maraming paraan, and God, don't forget, God will help you. Kasi gusto mong sumunod sa Kanya. Tutulungan ka ng Diyos. Luke 9:23, sabay tayo. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan niyang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa Diyos. O wag naman yung pagdating ng mahal araw, nakita ko kayo, may pasampasan ko yung krus. Ha? Hindi yung ibig sabihin. Ha? Ibig sabihin, merong difficulty every day, pero by the grace of God, maging confident ka, tutulungan ako ng Diyos, makakayanan ko to. So, mahal na araw, huwag kayong magpapasa ng krus. Hindi kaya ibig sabihin niyan. Ha? So, count the cost in following Jesus. Hindi siya madali. Merong gusto mo sardinas, minsan biyating umingi. Gusto mo ng sisig, pwede kang humingi. Pero hindi ka pwedeng humingi every day. Merong cost yun. Ibig sabihin, pagbabayaran mo rin yun. So verse 33, hindi ka pwedeng maging alagad ko kung hindi mo bibitawan ang lahat. Again, tinitingnan ni God, willing ko pong bitawan lahat kung kinakailangan. Pero dahil mahal ka ng Diyos, hindi naman eh. Hindi naman talaga literal na ganon. And then chapter 9, nakita na natin yung
yung tatlong disciples niya, di ba? Yung wala silang mahuli, dumating si Jesus, sabi ni Jesus, ihulog niyo yung lambat dito sa kabila. Sumunod pa rin sila. And then nakahuli sila, tambak-tambak na isda, di ba? And then sabi ni Jesus, magmula ngayon, hindi kayo mangingisda ng isda. Kayo mangingisda ng tao. Ano sabi niya ba't nawala yung verse na yon? Ang sabi niya sa verse na yon, iniwanan nung tatlo, si John, si Peter, saka si Simon, iniwan nila lahat at sumunod sila kay Jesus. Ito yung attitude na inahanap ng Diyos sa puso natin. Na God, kung kinakailangan po, willing ko pong iwanan lahat. Mahal ka ng Diyos, tama? Yes. Mahal mo yung asawa mo, masaya ka. Forever ba na iiwan niya, pahihiwalayin kayo? No. God is just testing you. God is just training you. Sa heart ko po, God, kung kinakailangan po, susunod po ako sa iyo. It's an attitude. It's a commitment sa Panginoon. Hindi ba ligtas tayo sa pamamagitan ng grace na pag-usapan natin kanina? Naligtas tayo dahil sa naniwala tayo sa Panginoong Yesus, di ba? Yes, pero tunay na ilagay natin ang buhay natin sa kanyang kamay ng Diyos, kailangan mong iwanan ang mga ito. Bigyan siya ng opportunity. And then Luke 5:11, sabay tayo. Ito na yun pala. Nang may tabi nung tatlo, na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat. Ito yung gusto niyang i-condition natin yung puso natin. Kagustuhan makapasok sa karya ng Diyos, gagawin at iiwan ng lahat. Kasi kung hindi ka makakapasok. God will test you. Ano yung motibo mo, bakit ka nandito? Anong motibo mo, bakit ka nagsisimba? Alam ng Diyos yon, nakikita niya sa puso natin. Gaano ba kalaki ang hangarin mong maging ama mo ang Diyos? Alam mo yung desperate desire, yung gagawin mo lahat, kasi desperate ka na gagawin mo lahat. Ito yung hinahanap niyang sa atin. Gaano ba kalaki ang kagustuhan mo na makalaya ka sa pag-aalala, stress, worry at takot? Again, sinabi ni God yung antidote, isama natin siya sa equation. At itigil mo na yung pag-worry na yan, yung stress na yan. Ito ang imbitasyon ng Panginoon na you stop. Pagkatiwala mo sa Diyos, isama mo ang Diyos dun sa lahat ng gagawin mo. Mamuhay sa kanyang kaharian. Na kahit dito, maring merong iba pa sa inyo na hindi pa pinaghaharian ng Diyos. This is the most important thing. Kapag kahit nandito ka, kahit na regular ka nandito, kung hindi ka pa pinaghahari ng Diyos, ibig sabihin, hindi pa nakatira sa puso mong Holy Spirit. Be careful. Dapat ka talaga matakot. Dapat ka mag-worry. Kasi at the end of the day, lahat tayo mamamatay, you will go to hell. Hindi tinatakot. It is sinasabi ni Jesus. It is your choice. It is your choice. So maniguro ka, sinasabi ng Diyos, sundin mo, pakinggan mo, paniwalaan mo. Isuko ang buhay sa hari ng mga hari, ipagkatiwala ang lahat sa kanyang let go. I-let go mo. Huwag na yung sa kamay mo, hindi yung dependence mo sa tao, hindi yung dependence mo sa sistema, hindi yung dependence mo sa gobyerno, hindi masama lahat yun. Pero unahin mo yung pagdepende mo sa Panginoon. 34, last verse natin, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Amen. So, sa English sabi niya, for where your treasure is, there your heart. Yung original word niya is cardia, yung heart will be also. Kaya nakita niyo cardiac arrest. Ang original word ng cardia is heart. Ito yon. So lahat, sabi ng Diyos, hindi pwedeng multiple choice, hindi pwedeng yung gusto mo lang, kung anong gusto na. Ang gusto ng Diyos, simple lang, lahat. Hindi 90%, hindi 99%, lahat. At doon mo binibigyan ng opportunity si God na gawin niya yung magandang plano niya sa iyo. At hindi mangyayari yun until such time na you submit sa Lordship ng Panginoon. Ibig sabihin, yung Lord, iba dun sa presidente. Ang presidente tayo naglagay dun . Itong Lord, wala kang right na mag-protest, wala kang right na mag-recommend, wala kang right na mag-suggestion. Panginoon siya, siya lang ang merong right. Susunod lang tayo sa Kanya. Ganong kagustuhan mo sa karya ng Diyos?
Pwede na ba yung konting prayer? Hindi. Hindi pwede yung konting prayer. Pwede ba yung idagdag ko si Jesus sa mga paniwala ko? Hindi. Only Jesus. Jesus alone. Yun lang yun. Hindi pwede. Hindi pwedeng idagdag mo si Jesus sa mga Diyos-Diyosan mo. Hindi po pwede yun. It doesn't work that way. Si Jesus lang. Si Jesus lang. Sa lahat ng Diyos na nakilala nating Pilipino, isa lang yung nabuhay. So ngayon, isa lang yung buhay na Diyos. So lahat ng ibang Diyos-Diyosan mo, hindi buhay yon, nanatiling patay ang mga yon. Kung ma-offend ka, be offended. Bakit? Mas importante yung ma-offend ka. Baka sakaling maniwala ka sa sinasabi ni Jesus at pag naniwala ka, maliligtas ka. Kaysa naman di ka na-offend, pero at the end of the day, napunta ka ng impyerno. There's no other way. Tungkol ito sa iiwanan mong lahat kung kinakailangan. Attitude of the heart. Paano bigyan ng pagkakataon na alagaan ka ng Diyos? I love the word na aalalayan ako ng Diyos. Aalalayan niya ako. It's a beautiful word na lahat aalalayan ako ng Diyos. So nawawala yung worry, nawawala yung fear. Kasi alam ko, aalalayan ako ng Diyos. Ito, aalalayan ako ng Diyos. Napaka-importante na pumunta sa Diyos na yung desperate. God, kailangan po kita talaga. Wala po talaga akong magagawa. Yung ganong klaseng desperation. Na dahil desperate ka na, gagawin mo lahat. Tungkol ito sa puso. Puso na willing bitawan ng lahat para sa kaharian ng Diyos. Binigyan ka ng kayamanan, katalinuhan, kagalingan sa negosyo. Gamitin mo ito sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito pa lang sa lupa. Hindi naman gusto niyang maging mahirap walang pera, hindi. When God bless you more, gamitin mo para sa kingdom niya. So ito yung sana matandaan natin, mahalin ang Diyos at ang kanyang gawain, mahalin ang kapwa, maniguro na pinaghaharian ka ng Diyos. At yung lesson natin today, ito yon. Huwag kang mabalisa kasi mahalaga ako sa Diyos, binibigyan ka ng Diyos yung provider, and then siya yung nagbibigay sa ng opportunity na mabugay, at dinagdag natin today, ito yung nadulugod ang Diyos kasi naniwala ka sa Kanya. Ang Diyos sana ang umiraw na first love mo. Lahat secondary lang. So tayo po tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Na kami po, hindi lang po kami yung first love mo, kundi kami lang talaga ang minahal mo. Wala kang ibang minamahal. At salamat po sa reminder mo na kahit po ikaw, Diyos Ama, na masaya ka po nung pinatay yung anak mong si Jesus. Kasi masaya ka kasi nagkaroon po kami ng pagkakataon maligtas. At salamat din po sa reminder mo sa aming Panginoong Yesus na masaya ka po kahit nung pinatay ka kasi kami po yung nasa puso mo dahil mahal mo po kami. Kaya salamat po sa salita mo, Diyos. Idikit mo po ito sa puso po namin para hindi po maagaw ng devil. At ngayon po, salamat din po sa opportunity na may balik po namin sa iyo ang portion po ng pagpapala mo sa pamamagitan po ng mga handog po namin. Pagpalain mo po yung mga handog po namin, magamit po namin siya sa church, maging good steward po kami sa lahat ng pinagkatiwala mo po sa amin. At katulad ng pangako mo, pagpalain mo po yung naghandog. Katulad ng promise mo, siksik-liklig umaapaw, wala pong mapaglagyan. Tanggapin mo pa nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng paghahandog po namin sa iyo. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Sabi niya sa 2 Corinthians 9:6-7, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay.
Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghahari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghahari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo, O Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, O Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghahari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghahari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghahari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghahari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Po muna po. Pwede po muna. Meron tayong first timer. Meron tayong first timer. Nakita ko kanina si... Sabi ko na nga po. Pwede pong tumayo yung first timer para makita lang. Si Kuya Ben. Ayan. So kantahan natin. Dalawa lang po yung first timer ngayon. So kantahan, ayun pala. Hello. Sana next Sunday makasama namin kayo uli. So kantahan natin yung mga first timer. Kantahin na rin natin yung bawat isa sa atin. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love and pray, we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on.
Tayo po'y tumayo lahat para sa benediction. Ama, salamat po. Pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay hiningi po namin para sa aming lahat. At pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay ibinabahagi ko po sa lahat ng taong pinili mo nandito, pati na po yung kasabay po namin sa live streaming o sa YouTube po. Lahat po kami, O Diyos, ay abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y lalakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong digin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ano muna po, upo muna. Merong bibigay na instructions bago tayo kumain. So meron pong nag-sponsor sa atin na meron tayong game mamaya. Mamaya po, ibibigay ni Brian yung instructions sa game. Pero ngayon, para may order, dito po sa left side, siguro after ng picture taking, di ba? Mag-picture taking tayo, pumunta na kayo sa area, doon na kayo kumain. Para anytime we can start the game. So lahat ng, dito sa left side, right side ko, yung left side ninyo ito, lahat ng senior, 60 years old and above. 60 years old and above dito, sama na si Kuya, magsi-60 na yan ay si Kuya Ben. So yung, ngayon yung, dito tapos yung the rest dito. Dito yung rest. So, pwede po yung, makinig kayo kasi, paano kayo sasali, hindi kayo nakikinig.
So mamaya po, i-occupy nyo itong mga unang pew. Dito na kayo kumain para hindi kayo mahirapan mamaya. Medyo matagal po to, 7 hours ata. Ay hindi, sasabihin mamaya ni Brian. Pero dito kayo, mga senior dito mamaya. So dito na kayo kumain, and then yung the rest, dito. Pangalawang qualifying. Only 12 years and above. Kasi bakit?